Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan, yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay, ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Kaya mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan iminumulat tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang ating prioridad? Ngayon sa ating ebanghelyo, maliwanag na nararamdaman ng ating Panginoon Kristo na ang kanyang mga tagapakinig ay sobra naman yatang kampante sa buhay. Na para bagang wala nang kailangan magbago pa at kumilos kaagad ng walang pag-aalinlangan. Kaya kinakailangan magbigay siya sa kanila ng salita upang sila ay yanigin. Tinanong sila ni Jesus kasi kung kaya nilang hulaan ang panahon sa pamamagitan lamang ng kulay, korte ng ulap at direksyon at lakas ng hangin at marami pang ibang mga tanda,
sa kapaligiran, bakit hindi nila mabasa o mabatid ang tanda na nasa harapan mismo ng kanilang mga mata? Hindi nila nakikita sa bawat araw na nagdaraan ay papalapit ng papalapit tayo sa katapusan, sa hukuman. Marami tayong iniisip at iniintindi, mga abalahin, na makikita natin pinakahuli dito ay yung maayos natin ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa bago tayo humarap sa paghukom. Nasa panahon na sila ng Mesiyas. Nasa harapan nila ang makapagliligtas sa kanila. Ito yung pagkakataon, yung tinatawag nating kairos, upang kanilang samantalahin ang pagdaan ng Panginoon, humingi ng tulong. Pero iba ang kanilang pinagkakaabalahan, mga bagay na wala namang kinalaman sa kanilang kaligtasan. Maging ang simbahan natin, makikita natin ay nakapokus sa kung anong mabuti na maibibigay lamang ng pananampalataya sa ngayon. Hindi natin iniisip ang katapusan, na hindi naman pinaghahandaan ang darating. Katulad na lamang ng physical wellness, inner peace, financial security, nagagahol tayo mag-fundraising, pag-oorganisa ng mga ating mga proyekto. Ito yung mga kinakailangan natin at mabuti naman. Pero nawawalang bahala ang pinakamahalaga. Sa unang pagbasa, sinabi ni Pablo ang miserable niyang kalagayan, nakadidismayang sitwasyon. Ganito rin ang sitwasyon natin. Di natin makontrol ang ating sarili. Ang agad nating reaksyon sa mga bagay, nahihirapan tayong pigilin ang ating sarili. Kahit na seryoso tayong gawin kung ano ang mabuti, nagagawa pa rin natin gawin ang di tama. Ang udyok ng laman palagi ang umiiral ang ating emosyon. Sino ang magliligtas sa atin? Sino ang magliligtas sa kanya? Kay Pablo, alam niya na hindi siya pwedeng dumepende lamang sa sarili niyang lakas. Siya'y mahina, kaya kailangan niyang manampalataya at umasa sa habag at kapangyarihan lamang ng Diyos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, naging posible ito dahil sa ating Panginoon. Ganito natin binabasa ang estado ng ating kalooban, ang kalagayan ng ating buhay espiritu, katulad ni Pablo. At kailangan natin mamulat at tanggapin itong katotohanan na ito. Lahat tayo, mga kapatid, ay naglalakad patungo sa paglilitis. May hinaharapin tayong hearing sa korte ng Panginoon para hatulan at mayroon akusasyon laban sa atin. Ano ang gagawin mo kung may oras ka pa bago ito dumating? Ano ang mas mabuti? Alam nyo, yung mga sanay na sa demandahan, alam nila na mas mabuti talaga yung tinatawag natin out-of-court settlement kaysa umabot pa sa husgado ang kaso, aregluhan sa madalit salita. Sabi ni Jesus, makipag-areglo ka na habang may panahon. Huwag mo nang paabutin na masintensyahan ka. Huwag kang hangal, huwag kang tutulog-tulog. Pag nagkataon, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo kapag nagpabaya ka o binaliwala mo ito. Makipag-ayos tayo ng relasyon sa Diyos. Makipagkasundo tayo sa ating kapwa. Kaagad habang may panahon pa. Si Jesus na siyang tagapaghatol, siya din ang tagapamagitan natin, tagapagbayad ng atraso natin. Siya yung attorney natin at siya rin ang magbabayad para sa atin. At ang kabayaran ay ang kanyang pinagdaanan sa krus. Nang ialay niya ang kanyang sarili
upang tayo'y iligtas. Naniniwala ka ba dito? Ito ang mabuting balita. Siya na ang nagsasabi, may pagkakataon pa. Kaya naririnig natin ang salitang ito. At ang pagkakataon ay ngayon na sumampalataya sa Kanya. Hindi natin alam kung kailan tayo haharap sa husgado. Kung kailan darating ang Panginoon. Ihiwalay ang mabuting trigo sa masamang damo. Ibubukod ang tupa sa kambing. Huwag natin hintayin na maging huli na ang lahat. Hindi natin kayang ibalik ang kahapon. Kailangan nating siguraduhin na makipagsundo na tayo, abselto sa atraso natin, ngayon din. At di natin alam kung gigising pa tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, at pinaalalahanan mo kami. Hindi mo kami iniiwanan mag-isa. Salamat sa iyong anak na nagbukas sa amin ng daan ng pakikipagkasundo at maging malaya sa aming kasalanan. Huwag mo kaming hayaang mamuhay sa kasinungalingan, sa aming mga ilusyon at imulat mo kami sa katotohanan sa nangyayari sa aming paligid. Habang naglalakbay kami patungo sa iyong tahanan, makipag-ayos kami sa daan dahil nariyan ang iyong anak na namamagitan sa amin. Ginawa mo itong posible dahil sa iyong Espiritu. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.